Title po na ating pag-uusapan is Money, Evil, or Good? Choose wisely. So for the whole month, magkakaroon po tayo ng series, this is about money. Diba? At pag-usaping money, meron tayo laging tanong parang evil yan. Or pwede naman ang iba, ay hindi, good yan. So dito po ang pag-uusapan natin, okay? For the whole month of August, we will teach you about the theology of money. Are you excited? But before that, let's pray. Lord, maraming salamat po sa ginagawa mo sa aming lahat. And Lord, you are the source of all that we have, even our life, our wealth, our finances, our time. Lord, lahat ito ay galing sa iyo. But, Lord, sometimes nagiging idol na namin ito. Sometimes nami-misinterpret namin ito. Lord, give us wisdom for the whole month of August. And as we share your word, Lord, anoint your servant. We welcome the Holy Spirit in this place. Salamat po in Jesus' mighty name. And everybody say, Amen. So going back, alam nyo, this whole month of August, sabi ko nga kanina, we have a set of speakers that will teach us about proper money management. Sino dito gusto niyan yung matuto siya paano properly mag-manage ng kanyang finances? Taas ang kamay. Maganda, no? I think lahat ito makaka-relate tayo, even sa mga students pa lang, young professionals, pati yung mga married na at adults, makaka-relate tayo lahat dito. Di lang yon, how to multiply, paano makabayad ng utang, paano makapag-save, at saan maganda mag-invest for my future. Now, balik po ako sa ating tanong. Sino dito, honestly speaking, maging yung mga nasa online, sino dito sa atin, ang kailangan ng money? Taas ang kamay. Sige, yung mga hindi kailangan, hindi bibigyan ng money. Taas ang kamay. Sige, let's be honest, no? Wag ka na nagkukunwari-kunwari dyan, no? Siguro may tanong tayo, bakit? So we need money for us to become financially stable. Amen. Tama, kasi gusto natin mabili yung mga gusto natin. Gusto natin makabayad ng mga, alam mo yon, iniswipe natin, okay? Iniraman natin, what else? Gusto din natin makatulong sa pamilya. Amen. Di ba lahat tayo, why we need this? Dahil nga, gusto natin makapag-aral yung ating mga anak sa mga magagandang paaralan. Sino ba namang ayaw nun? That's the reason bakit tayo nagtatrabaho. That's the reason bakit tayo nagninegosyo. Alright? Now, balikan ko po yung tanong natin kanina. Ito na yon, money, is it good or evil? Alam nyo po, in the Bible, in 1 Timothy chapter 6, verse 10. Sabi dito, for the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money and have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Pag-aralan natin po itong mabuti. Itong 1 Timothy, ito po ay sinulat ni Pablo or ni Paul na tinuturuan niya itong batang si Timothy. Paul is talking about greed here and about people who are lovers of money. Kung babasahin nyo ito at pag-aaralan nyo, ang pinapatamaan talaga dito ni Paul ay mga false teachers who love money. Itong mga false teachers na nandito, akala nila ang godliness ay financial gain. That's why nag-letter si Paul kay Timothy. And during this time, their culture was a great social and legal gulf. Ibig sabihin ito, yung kanilang culture noon, meron silang ginagawa, separating masters and slaves. Ganon. So sa madaling salita, ang ginagawa ng culture nila nung araw, pag mayaman ka, dito ka lang sa pangmayayaman.
Tapos kapag ikaw ay mahirap, pobre, dito ka lang sa mahihirap. Now, in the Bible, alam niyo po, there was 7,000 promises of God's blessing His people. Imagine that, ang dami palang patungkol sa blessing na nandyan sa Bible. Sabi 7,000 at hindi lang yon 2,350 verses about money and possessions. Kala natin, ang Bible ay patungkol lang sa faith, patungkol sa love, patungkol lang sa heaven. Nagkakamali ka po. Ang pinakamarami dyan na verses o sinabi ang ating Panginoon, it's all about money. Alam kasi ng Ginoo na isa sa mahirap na kakaharapin ng tao is money. At ito din ang magiging dahilan kaya maraming tao ang mawawala sa Diyos kapag ito ay minahal ng tao. Now, going back, sabi ng Bible, hindi naman pala daw ito masama. Ang masama is this. Sabi for the love of money is a root of kinds of evil. So meaning to say, hindi pala masama ang money. Amen. Di ba kailangan natin ito? Sino dito kailangan ulit ng money? Taas ang kamay. Di ba magpapagas ka? Pagpapagas ka, anong ibabayad mo? By faith, hallelujah, magkakaroon. Hindi pwede yun. Sabihin sa'yo, may liki ni. Magbabayad ka sa jeep. Anong pambabayad mo? Money. Kakain ka, punta ka sa Jollibee. Anong pambabayad mo? Lahat, papasok ka sa school. Magbabayad ka ng tuition fee. Anong pambabayad mo? Lahat umiikot sa money. But, sabi ni Paul, for the love of money, yun yung delikado. Hindi pala siya masama. Ang masama ay kapag ang money ay love na love mo na. Are you still there? At sad to say, maraming tao po love ang money. Wala sila dito ngayon. Okay, wala. Tinan mo yung katabi mo, hindi yan yun. Hindi yan yun. Okay? Now, church, listen to this carefully. There's two signs na sinabi ni Paul. Paano mo malalaman kapag mahal mo na ang money? Meron pong dalawang bagay na sinabi si Paul dito na palatandaan na ikaw ay mahal mo na yung money. Number 1, sulat po natin ito. Lover of money cannot be satisfied. Pwede po bang basahin natin? 1, 2, 3, go! Okay, very good. 1 Timothy chapter 6 verse 10. Sabi doon, eager to get money. Ang taong love na ang money, sabi ni Paul kay Timothy, sila yung mga taong eager to get money. Meaning to say here that you are obsessed with becoming rich. Okay? Yung patay na patay kayo maman. Hindi naman masama maging mayaman. Amen? Hindi naman masama maging mayaman kasi mayaman si Lord. Pero ang masama dito, yung eager ka na lagi naghahanap ng pera. Now, what is the meaning of eager here? The meaning of eager here is keen or anxious. Keen is like quick responsiveness in action. Ibig sabihin, lahat daw ng ginagawa mo or lahat na ginagawa mo para lang magkaroon ka ng pera. Another word here of keen or eager or anxious, para magkaroon ka lang ng money, ang ginagawa mo, pumapasok ka na sa sugal. Hala, lasto.
Ano pa? Yung sabong, isabong, gambling. What else? Casino. Tong-its. Lucky Nine. Scatter. Ano pa ba? Ha? Prostitute? Prostitute, pwede. Prostitution. Ito pa masakit. You steal money para magkaroon ka ng money. Nagakawatan ka. Ito pa. Naninira ka ng ibang buhay because of money. In other words, you are now greed. Everybody say greed. Parang ang hina. Ayun. Ang greed, nagle-level up yan. Grade 1, grade 2, grade 3. Hanggang grade 12. Alam niyo na yan. In Luke chapter 12, verse 15, may sinabi po ang ating Panginoon dito. Go. Then he said to them, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in abundance of possessions. So ang lover of money ay hindi na satisfied, no? Ikaw na ay driven for money. Gusto mo na lagi money, gusto mo na lagi things. You just don't want to have a big bank account, but you also want others to see that you have wealth. Ito yung masakit. Nagpapakita ka na kunwari mayaman ka. Delikado ito. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang ganon. So number 1 palatandaan na mahal mo na ang money, lover of money cannot be satisfied. Number 2, a lover of money puts his trust on money. 1 Timothy chapter 6, 10c. Sabi pa, wandered from the faith. Ibig sabihin dito ni Paul, ang taong nagmamahal na sa pera, iniwan na si Lord. Mas priority niya ang money kesa sa nagbigay sa kanya ng money. Okay? Mas mahal niya na ang blessing kesa sa blesser. Minsan may ganyan tayo, ano po? Mas pinapahalagahan natin yung things or money kesa kung sino yung nagbigay. Kapag ganun na ang isang tao, ibig sabihin, mahal niya na ang money. Another good word here is obsess. Obsess. Ito yung lagi ka na, puro ka na trabaho. Siya nga pala, hindi po masama magtrabaho. Pero kung Monday to Sunday ka nagtatrabaho, mahal mo na masyado ang money. Why? Si Lord nga nag-rest eh. Tama? Nagtrabaho si Lord. Si Lord, kung may pinakamasipag lahat sa atin, walang mananalo kay Lord. Kasi tinatrabaho ni Lord buong bansa eh. Inaarawan niya yung Japan, nagbibigay siya ng snow sa Canada, nagpapaulan siya sa Davao City. Sabay-sabay yun, paano tinatrabaho ni Lord yun? Pinapakain niya yung lion. What else? Binibigyan niya ng pagkain yung isda na mga malalaki. Sino magtatrabaho lang? Sino may kaya nun? Walang may kayang tao. Si Lord lang ang makakagawa nun. Ganon kasipag si Lord. Kaya lang nagre-rest siya. So kung si Lord masipag nagre-rest, tapos ikaw, Monday to Sunday, hindi ka magre-rest. Ecclesiastes 5 verse 10, whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. This too is meaningless.
Alam niyo po, itong Ecclesiastes ay sinulat ng pinakamayamang tao sa buong mundo. Walang yayaman sa kanya. Kaya nga siya sinulat sa Bible eh. Daig nito sila Mark Zuckerberg. Daig nito sila Tesla. Kasi si King Solomon ito eh. Sabi ni King Solomon, whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. Ito masakit, sabi niya, this too is meaningless. Now remember this church, ang ating money po ay blessing yan from the Lord. Sabi ko nga kanina, merong 7,000 promises and meron ding 2,350 verses about money and possessions. So hindi pala ito masama. Ang masama ay kapag minahal mo na ang money, doon na tayo magkakaproblema. Now, ngayon, nakita na natin. So, Pastor, di naman pala masama ang money. Pwede pala ako yumaman. Pwede. Sino dito gusto maging rich? Taas ang kamay. Amen. Pwede ba isang malakas na palakpak para kay Lord? So, hindi masama maging rich. Kasi rich si Lord. Amen? Pero pag minahal mo na yan, again, yun nga yung delikado. Now, meron po akong tuturo 10 money principles in the Bible. Are you excited? Di ba? Tinan mo yung katabi mo, payaman na yan. Ayan na yan, payaman na yan. Para tayong nasa dito, networking okay? Pero maganda ito, no, na tinuturo ito sa church. Kasi pag hindi natin ito tinuro, walang mangyari sa atin. Mas maganda dito na sa church, okay? At galing pa sa Bible. So let's 10 money principles in the Bible. Number 1, tandaan po natin ito, that God is the ultimate source of all. God is the ultimate source of all. Psalms chapter 24, verse 1. Sabi dito, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. For He founded it on the seas and established it on the waters. Now we can see that God is a rich God because He is the source. Our God po is the creator of everything. Let me give you a picture here. Tinan mo, kung may mga kilala kang mga business people, mga tycoon people, akong daming property niyan, pastor. Okay, sila na. Look at the property of God. It's the world. Nasaan yung Pilipinas dyan? Ito lang po yung Pilipinas. Look at this. Ito yung Pilipinas. At sa Pilipinas, nandun pa tayo sa tuldok yung Davao City na yun, no? At kapag zoom in mo pa yan, hindi mo na masyado makita yan. Tingnan mo pa ito mga ibang bansa na yan. Ito pa hindi lang yan. Meron pang dagat. Siya nga pala, earth pa lang ito. Ang pinag-uusapan natin, earth pa lang itong kinreate ni Lord. Look at another go. How about the galaxy? Are you still there? Sino nakapunta na dyan? Wala pa, pero totoo yan. Ang sabi ng Bible, according to the scholars, ang number of stars is octillion. It's more than billions. Octillion means 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Hindi mo na mabilang yung stars. Ganyan si Lord. Amen. Pwede ba isang malakas naman palakpak para kay Lord dyan? So unang-una, dapat importanteng malaman mo that God is the source of everything. Alright? So if God is the creator, He is also our provider. Lahat ng meron tayo ngayon ay galing lahat yan sa Ginoo. Number 2, money principle in the Bible, number 2 is be contented. 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 8. But godliness with contentment is a great gain. For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. But if we have food, clothing, we will be content
with that. Ito po yung nagiging problema sa tao. Madalas tayo nakatingin sa wala tayo kesa sa meron tayo. Ang ganda ng isang quote, discontentment make a man poor, but contentment makes a man rich. Ibig sabihin, kapag ang isang tao daw ay diskontento siya sa kanyang buhay, mahirap siya. Pero the moment na ikaw ay kontento ka na sa buhay mo, good news, you are rich. Now, balikan natin dito yung sinabi ni Paul. But godliness with contentment is a great gain. Tama siya. At ang sabi niya, for we brought nothing into the world. Nung pumunta tayo dito sa mundo, wala ka naman eh. Nung pinanganak ka ba ay may kotse ka na, may motor ka na, may trabaho? Wala pa naman eh. At ang sabi pa ni Paul, and we can take nothing out of it. After ng buhay natin, lahat ng meron din tayo, hindi mo din naman yan madadala. Kaya nga sabi niya, if you have food and clothing, we will be content to that. So kaya pala feeling mo mahirap ka kasi hindi mo nakikita kung ano ang meron ka. Maganda minsan may ganyan tayo. Ako may ganyan po ako. Lalo-lalo na pag nagbababad ka sa Facebook. Nakikita mo yung mga kaibigan mo, nagtatravel, nakita mo may mga kotse, may mga bahay. Yan yung problema sa sa maliit na gadgets na yan. Kasi ang ay madaya. Naiinggit ka na ngayon. Minsan pang may ganyan ka, maganda remove it. Tapos tingnan mo kung anong meron ka. Ano bang meron sa akin? Lakad-lakad ka. Punta ka dun sa bahay niyo, ay, meron akong bahay, praise God, may tinitiran ako. Pasalamat ka dun kay Lord. What else? Tingnan mo, punta ka sa CR niyo, ay, praise God. Meron kaming sabon. Meron kaming mga lalagyan ng sabon. Meron kaming mga shampoo. Punta ka sa kitchen mo. Bilangin mo kung ilan yung plato nyo, bilangin mo kung ilan yung kutsara, tinidor. Alam mo, ang dami. Alam mo, minsan, kaya ka hindi kontento kasi hindi mo nakikita kung ano ang meron ka. That's why number 2, be contented. Number 3, work hard, but work smart. So money principle, third, is maganda magtrabaho ka. Pero, maganda din, magtrabaho ka nang marunong ka. Kasi maraming tao, trabaho ng trabaho, wala, kayod. Pero ba't ganun, walang nangyayari, mahirap pa rin sila. Kasi nga, hindi sila nag-work smart. Work harder lang. Hindi masama mag-work hard, pero gamitin mo din yung isip mo. Look at in 2 Thessalonians chapter 3, verse 10. For even when we were with you, we gave you this rule. The one thing who is unwilling to work shall not eat. Ulitin ko. Sabi ni Paul sa mga taga sa Thessalonica, kung sino yung hindi nagtatrabaho, wag pakainin. Alam mo, stricto si Paul. Imagine kung si Paul ang pastor natin dito. Agaw. Sabi ni Paul, ang mga taong tamad, wag yan pakainin. Hindi ako nagsabi nun. Si Paul. So maganda you work. Kaya ka wala. Kasi wala kang work. Puro ka tulog. Puro ka Facebook, naiinggit ka. Ang gawin mo, magtrabaho ka. Ang dami ng magandang trabaho ngayon. Tama, mag-vlog ka. What else? Gumawa ka. Magaling ka mag-edit. Magaling ka sa TikTok. Gumawa ka. Ako, buti na lang, bata pa lang natuto na ako.
At the young age, gumagawa na pala ako ng money. Kwento ko sa inyo. Ginagalingan ko mag-text. Alam niyo yung text, di ba? 90s ako, batang. Ginagalingan ko mag-text. Pag umuwi ako ng bahay, galing ako sa school, ang dami kong text, sako-sako. Pero ang gagawin ko, ibibenta ko yun. Piso, 100. O, pengin piso. Bigyan kita 100 pieces. Meron na akong piso. What else? Holen. Holen. Kung nag-holen kayo, ginagalingan ko mag-holen. Tak! Aksid ako dati. Para pag marami akong holen, bili ka sa aking holen. O kaya gagamba. Mas pambibili ko lang yun ng chichirya. Natutuwa sa akin yung magulang ko. Saan nagaling? Dami-dami naman basura dito. Siyempre, text ba naman, holen, tsaka mga gagamba, di ba? Para mga basura yan. Hindi, nagiging masaya ako doon, pero I make money na pala, bata pa lang ako. Okay, what else? In Proverbs chapter 10, verse 22, ito na naman, sabi, the blessing of the Lord brings wealth without painful toil for it. Ganda nito. Ang blessing daw na galing kay Lord, pinapayaman ka. At ito sabi pa, without painful toil for it. Listen, church. Ang blessing pala na galing kay Lord, hindi siya mahirap. Okay? Tandaan natin ito. Yung sa ginagawa mo ngayon o sa tinatrabaho mo ngayon o may something sa'yo na sobrang hirap, painful ka, tanong, baka hindi galing yan sa Diyos. Kasi nagbibigay din ng blessing si Satan eh. Para ma-deceive ka. Para mahalin mo yung pera. Para mawala ka sa church. Hinahabol-habol mo na ngayon yung money. Money. Maya-maya, wala ka na. Ito yung galing kay Lord, oh. Ba't mo hahabulin yung money? Ito maganda kay Lord. Ang blessing na galing kay Lord brings wealth. At ito pa maganda, without painful, hindi mo siya pagpapaguran. Alam mo yan yung maganda kay Lord. Wala masyadong effort. Hindi mo napansin, attend ka nga lang ng Bible study. Hallelujah, binibigyan ka ni Lord ng kotse. Attend ka lang ng, pa-host ka dito, pakanta-kanta ka lang, paya-maya, binibigyan ka na ni Lord ng property. Ganyan kay Lord. Amen. Wala siyang effort. Ang gagawin mo lang, you serve, sunod ka lang sa Kanya, gawin mo lang kung anong gusto niya. Maya-maya, pinapadala na sa'yo ng Ginoo. Pwede ba palakpakan naman natin si Lord doon? O listen, kapag yung ginagawa mo, sobrang nahihirapan ka, painful, hindi galing yan kay Lord. Kasi sabi ng Bible, without painful toil for it. Are you still there? Number 4, manage your finances well. Okay? Manage your finances well. Luke 16:11 to 12. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? This word ay galing mismo sa ating Panginoong Jesus. Listen, church. Ang sinasabi dito ni Lord, ayusin mo yung finances mo. Kasi kapag hindi mo inayos yung finances mo, hindi ka bibigyan ni Lord ng pangmalakihan. Listen. Sabi dito, if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, nandito na lahat yun, kayamanan, pera, lahat nandyan na. Kapag hindi ka marunong mag-handle niyan, sabi ni Lord, who will trust you with true riches? Bakit kita bibigyan ng totoong kayamanan? Yan pa nga lang mga worldly wealth, hindi mo na kaya. Ito pa, if you have not been trustworthy of someone else's property,
Kung hindi ka mapagkakatiwalaan, kung hindi mo nililinis, hindi mo inaayos yung property na meron ng iba, bakit kita bibigyan ng property yung sarili mo? Number 4 pa lang tayo. Okay? So kung hindi ka marunong sa maliit, hindi ka bibigyan ni Lord ng malaki. Kaya ka hindi binibigyan ni Lord ng pangmalakihan. Kasi nga, hindi mo pa kaya yung maliit. Now, if you remember, ito, I'm not boasting here. Nag-start po tayo dito, kami ni Nice, after our wedding, nag-start kami dito 2019 sa Davao, wala kaming dala. Business iwan, kotse ko iwan. Wala. Mama, start tayo lahat sa Davao, wala tayong dadalhin. Pero paano nangyari? 2019, we acquire car. May kotse na, meron pang van. Ito pa, we live in Ladislao Executive Village. Paano nangyari? Tama yung Bible. Kung hindi ka marunong sa maliit, hindi ka bibigyan ni Lord ng malaki. Isa po sa sukatan ng maayos na tao ay maayos ang kanyang finances. Kasi kapag hindi mo inayos yung finances mo, sorry for the word, hindi ka pagkakatiwalaan ng tao. Now, ito po yung tanong. Paano ba ayusin yung money? Are you ready? Paano ba, Pastor, ang biblical format ng money? Are you ready? Tingnan mo muna yung itsura ng katabi mo, ha? Tingnan mo muna yung itsura niya, no? After mga ilang months, years, tingnan mo, grabe na yan, iba na yan, sobrang blessed na yan, amen? Tingnan mo, tandaan mo na, medyo oily pa, pero susunod, tingnan mo, nagpapaderma na yan, ang ganda, ang guwapo, ayos na ng kilay, nakapauti na lagi, maayos na manamit, amen? Are you ready? Are you ready? Pwede ba isa muna malakas sa palakpak para kay Lord? Tama ito, nung napanood ko ito, tama yung kanyang format. Ito din yung ginagawa ko, let's go. This is the abundance formula from Bo Sanchez. Si Bo Sanchez ay isa ito sa stockbroker. I think, ako din kasi nag-i-stocks ako, no? I do stock market. No? Stock market, kaya merong Jollibee, kaya merong SM, kaya merong Ayala, bakit sila big time? Nilalagay nila sa stocks. Ako ay buy stocks, pero hindi ako bumibili sa mga blue chips. Bumibili lang ako sa mga maliliit na mga mura-mura lang, okay? So si Bo Sanchez, sa rich man, nasa stock market na din siya ngayon, ano po? Ito yung kanyang formula, tama ito. So sa money natin, tandaan natin ito, sa 100% mo, ang tithing, tanggalin mo na agad yan. Okay? So 100 pesos mo, yung 10 pesos doon, kanino? Kay Lord agad yun. Bakit? Kay Lord naman galing lahat yan. Okay? So sabi niya Dan, 10% is your tithes. O makinig. Anong gagawin ko sa tithes, Pastor? Ganito yan. Pag Sunday service, maganda, excited ka. Tama? Excited tayo dito. Excited ka, susuotin mo yung OOTD mo. What else? Sabado pa lang, excited ka na. Ako po, mag-worship ako bukas. Hallelujah! Mamimit ko na naman yung mga ka-churchmate ko. Amen. Praise the Lord. Mag-worship na naman kami. Nako, Sunday pala. Pag Saturday night pa lang, nako po, excited ako sa word bukas. Tama yon. Pero maganda, excited ka rin magbigay ng tithes mo. Okay? Ako hindi eh. Ang ginagawa ko, pag may nag-bless sa akin, diretso na kagad ako sa admin. Mama, eto na! Hindi ko na kagad inaabot pang Sunday kasi minsan mawawala pa eh, tama. So tandaan natin, sabi ng Bible, that tithe is holy. Kapag hindi mo yan binigay kay Lord, hindi ka nabibigyan ni Lord ng pangmalakihan. Are you still there?
Kaya mapapansin mo yung mga tao talagang sobrang yaman, they are faithful in their tithes. What else? Next. You invest. Tama ito. Pero may ibang format, save. Your tithes or save. Pero kasi pag nag-save ka ng 20%, yung money mo tulog. Okay, kaya ang ginagawa ni Bo Sanchez, magtatabi ka ng 20%, pero maganda, you invest it. Ilagay mo, pwede kang maglagay ng tindahan, what else, maglagay ka ng biko, basta yung investments, gumagawa ka ng business, gumagawa ka, magtitinda ka, or didiskarte ka para magkaroon ka ng money additional. Nandiyan kayo? What else? 5% to 10% is your reward. Ibig sabihin, kapag may budget ka, yung 100%, hindi yun. Ang problema kasi sa atin, nire-rewardan mo yung sarili mo. Inuubos mo yung 100%. Ubos ka ngayon. Di ba pala, travel goals, bili ng sapatos, ano pa, bili ng bag, lahat na, bili ng mga damit. Wow, mastig, bago. Wow, kamusta ka na? Ito, ubos. Add to cart, what else, Shopee, Food Panda, go! Puro na reward. Hindi naman masama mag-reward, pero hindi daw lahat i-reward mo sa sarili mo. Kurot lang. Yung blessing mo, kukurutan lang yan. Okay? What else? 5 to 10% additional is educate. Importante na meron ka ding education. Educate means, ito yan, bumibili ka ng books, how to multiply my money, ano yung magandang bilhin sa stocks, where to invest, saan magandang bumili ng property, ano magandang business, yan na yun, education yan. Meron kang dapat naka-reserve money for your education. O kagaya ngayon, merong dumating, may nagsasabi sa akin, you want to join trading. Trading, forex trading, hindi yan masama. Nandito na lahat yan. Ano yan it's a good investment. Pero syempre, kapag hindi ka marunong yan, talo ka. So pag pumapasok ka sa mga ganito, hindi ito biro. Kasi yung education, magbabayad ka dyan ng 3,000, magbabayad ka ng 5,000, 10,000. Kasi nga, that's gold. Education yan natututo ka. Ang problema sa tao, puro gusto libre. Libre. Bakit ka puro libre? Kasi inuubos mo lahat yung 100% mo Kaya puro palibre. Hala, wala na nangyari. Ano nangyari sa'yo? Ito puro ka palibre. Ito alam nyo po, ako excited ako sa mga youth, no? Kasi hindi ito tinuro sa amin dati. Ako nag-self-study ako dito. Hindi ito tinuro ng parents ko. Pero nung nakita ko ito, nasashock sila. Paano mo nagawa yan? Ito lang po. Because of the education. What else? Goals. Anong target mo? Goals. Ito, bibilin mo. O yan. 10%. Anong goal mo? Baka wala kang goal, puro ka forma, puro ka pa-cute. Kaya ako, hindi ako masyadong pag nakakita ko, okay naman pumorma, pero masyadong maporma to, walang pera to. Alam mo, sorry, ako po, sasabihin ko sa inyo, when I was in Quezon City, lagi akong busted. Okay? Lagi akong busted. Totoo yan. Alam niyo, kung may nanonood, lagi akong Bakit? Wala akong money. Nagtatrabaho ako, kasi maaga namatay yung aking daddy. At the age of 18 years old, wala na po ako magulang. Mami ko ay umalis, pumunta ng abroad. 5 kami magkakapatid. I need to kayod. Ang ginawa ko, syempre, bata, saan ako papasok? Pasok ako, motor, tricycle, ang tawag dito, delivery boy ako ng tubig. Syempre, pag delivery ko ng tubig, libre na gym. Bakit? Bubuhatin mo yung tubig di ba? Kaya ang ganda ng katawan ko dati, pero ang itim-itim ko, mas maitim pa ako sa ngayon, okay? Mas maitim pa ako noon. Wala pa akong pambili, may mga pimples. Yung pantalong ko paulit-ulit, ang itim-itim na. Kasi nga wala akong pambili.
Pero hindi nila alam, nagsisave ako para may pampaaral yung mga kapatid ko. And good news, yung 4 ko pong kapatid ay nakagraduate na ng college. Pwede ba palakpakan natin si Lord doon? Yung isa nasa London na, yung isa nasa Canada, yung isa architect, at yung isa psychology. Nagtiis ako nun. Dugyot-dugyot. Pero yung kapatid ko, graduate. Ngayon na lang ako nakakabili. Ngayon na lang ako pumuporma-porma. Yung iba, bigay pa. Pag bumibili pa ako, kinakabahan pa ako. Para dede ito ni Pablo. Buti na lang may salmon, hulugan. May home credit, 1,000 per month. Okay na yun. O last, expense. Expense. Dito na yun, papasok si kuryente, si tubig, si pang-tuition, pang-baon, lahat na nandyan. So kapag itong ginawa mo, sigurado, bless yung buhay mo. Pwede po ba palakpakan natin si Lord doon? So number 4, manage your finances well. At for the whole August, may mga speakers tayo, magagaling pa yung mga speakers natin, marami pa yan. Okay? So number 5, what else? Avoid pleasures and alcoholic drinks. Avoid pleasures and alcoholic drinks. Proverbs 21:17. Whoever loves pleasure will become poor. Whoever loves wine and olive oil will never be rich. Pastor, bakit ang hirap ng Pilipinas? Simple lang. Tingnan mo kung gaano karaming manginginom sa Pilipinas. Tingnan mo kung gaano karaming pleasure ng mga tao ang gumagawa sa Pilipinas. Hindi mo napansin dito sa Philippines, sobrang daming business pleasure. Because people love pleasure. Oh, look at what sabi ni King Solomon na naman ito. Gusto mo ng masarap? Amen, masarap! Okay, gusto mo yan kasarapan. Okay, sige, sabi pleasure will become poor. Walang masama. Sige, gawin mo secret. Go ka, gawin mo. Damihan mo pa. But you will become poor. Ito pa. Whoever loves wine and olive oil, kung kapag mahal mo ang alak, kahit kailan, hindi ka magiging mayaman. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga umiinom ng alak. Lasing yun. Alam mo si Lord, kasi naman nung ako dati, may si Lord Di ba hindi mo napansin pag doon na lasing, doon na lumalabas si Lord. So kapag love mo ang pleasure, kapag love mo ang alak, hindi kita pinipigilan. But the result, you will become poor. Number 6, malapit na tayo matapos. Be mindful of debt. Be mindful of debt. Proverbs 22:7. The rich rule over the poor, and the borrower is slave to the lender. Sinasabi dito ni Solomon, mag-ingat sa pagngungutang. Okay, sino dito may utang? Taas ang kamay. So I think lahat tayo, may mga binabayaran tayo dito. Hallelujah. Tuturuan namin kayo kung paano mabayaran yan. Pero meron muna tayong secret. Dalawa lang muna. Hindi ko na ito masyadong i-emphasize yung mga speakers na lang natin. Meron kasing dalawang debt. Good debt and bad debt. Itong good debt, ito yung sinasabi ko sa inyo na investment. Maganda yan. Pwede kang umutang. Okay yan. Maganda yan. Sa banks, nagbibigay sila ng, mabigyan kita ng 1 million, anong gusto mo? Sa amin, may tumatawag sa amin ni Nice, 1 million, o anong gusto nyo? Ano kami? Okay, sige. Anong gusto mong investment? Saan mo gustong property? Anong gusto mong... Ang good debt, okay yan. Kasi nga, bibili ka ng magbibigay income sa'yo. That's good debt. Ang bad debt, ito.
Ang bad debt, ang pangit na utang o masamang utang, bibili ka para sa kotse. Yan, para mapangyabang ka. Oh, bagong kotse ha, sports ka na, wow! Utang naman. Bad debt, bibili ka ng sapatos. Bibili ka ng mga pang-OOTD mo. Ilan na yung sapatos mo? 20 na, ano ka, octopus? Caterpillar? What else? Bili ng damit. Okay naman yan. Di ba? Wala namang problema yan. Kaya lang, baka sumusobra ka na masyado sa expense mo. Bili dito, bili doon. That is bad debt. Alam mo, one nagustuhan ko sa company ni Nice, no? And nahawa na rin si Mami Mercy. Napapansin ko kay Mami Mercy, hindi kami bibigyan nun. Generous si Mami, pero hindi nagbibigay yun. Bigay-bigay, hindi siya ganon. Ririgaluhan ka niya ng property, ririgaluhan ka niya ng bahay. Hindi siya, kaya mapapansin mo yan, no? Yun ang na-appreciate ko sa family ni Lice. Hindi sila masyadong mapurma-purma. Kasi nga, nag-i-invest pala sila sa mga magbibigay ng income sa kanila. Kaya yung mga youth dyan, tumingin kayo dito. Pag mapurma, mapurma! Una, Starbucks, no? Let's go Starbucks. Hello, hi baby, let's go to Starbucks. Pag mag-asawa na, tiisin mo yung 3-in-1. Magtimpla ka ng 3-in-1 mo dyan. Wag mo lagyan asukal, magtitipid tayo. Are you still there? Diba? Pa-date-date pa sa punta pa sa ibang lugar. Punta-punta pa sa mga naka-hotel. Punta-punta pa sa mga gagandang restaurant. Pag mag-asawa na. Alam mo, nagsisisi ako na ikaw ang napangasawa ko. Wala ka palang pera, tamad-tamad mo pala. Agaw! Kaya ang mga youth natin dito, ito mga single, taas ang kamay, single, taas ang kamay. Magtatanong kayo sa amin, okay? Pastor, okay, tingnan muna kung marunong. Kapag hindi, tapos ka dyan, okay? So be mindful of debt. Number 7, malapit na tayo matapos. We don't have time. Kill greed in your heart. Kill greed in your heart. 1 Timothy 6:9. Those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. Tandaan po natin ito. Hindi masama maging mayaman, pero kung gahaman ka na, yun na yung temptation. Sabi dito ni Paul, they are trapped into many foolish and harmful desire. Delikado, mali na yung desire ng puso. Bakit? They want to get rich. Bakit mo gustong yumaman? Para may ipakita. Para may ipagmalaki. May nakausap ako, ito talaga mayaman. Alam mo, sabi niya sa akin, alam mo, Pastor, I consider him one of my mentor, no, when it comes finances. Sabi niya sa akin, hindi lahat ng tao pinayaman ni Lord. Kasi pag lahat mayaman, ano na mangyayari sa mundo? Wala nang bibili. Kasi puro lahat, business na eh. Tinimpla lang ni Lord, inayos lang ni Lord lahat. Ito may magiging poor, ito may magiging middle class, at pero may mga tao talaga na pagyayamanin ni Lord. At yung mga talagang pinayaman lang ni Lord, alam din ni Lord na kaya nila handlein yung pangmalakihan. Okay? At tama yun. No? So number 7, money principle in the Bible, maganda daw, kung may greed dyan sa puso mo, you kill it.
alisin mo. Number 8, be patient and learn how to trust in God. Be patient and learn how to trust in God. Galatians chapter 6, verse 9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. I love this word. Listen, church, I love this word. Sabi at the proper time, we will reap a harvest. Ibig sabihin, hindi laging agad-agad yung blessing. No? Merong tamang oras at tamang panahon sa blessing na ibibigay sa iyo ng Ginoo. Lord, bakit ganon? Nag-tithes naman ako. Bakit ganon? Wala pa rin. At the proper time. Lord, ba't ganon? Tumutulong naman ako sa church. Nagsaserve ako, Lord. Bakit wala pa rin? At the proper time. So sinasabi sa atin dito ng Diyos, be patient. Ang problema sa tao, kapag nagbigay kay Lord, pag tumulong kay Lord, sasabihin niya kagad kay Lord, Lord, nasa na? Lord, ano na? Hindi siya ganun. Mali na naman kagad yung puso mo. Maganda, you always be patient. Be faithful. Sa small, laging be faithful sa small. Tiyaga ka lang sa maliit. Hayaan mo lang, maliit pa lang, kaya mo eh. Pero at the proper time, pag ready ka na, sabi ng Bible, you will reap a harvest if you do not give up. Amen? Malapit na tayo. Number 9. Seek godly advice. Seek godly advice. Isa ito sa money principle. Maganda, meron kang advisor. Proverbs 12:15. The way of fools seems right to them, but the wise listen to advice. So when it comes to money, maganda, meron ka ding mga mentors. Di ba? Bakit? Kasi itong mga mentors mo o mga mag-a-advise sa'yo, subok na nila. Ako may mga ganyan ako. May mga, when it comes to money, meron mga nag-a-advise sa akin. Kasi nga, pag wala kang nag-a-advise sa'yo at hindi ka nakikinig, magiging mahirap ka lang habang buhay. Tapos may mga tao naman na nauna na sa'yo. Pwede mong tanungin yon, yung mga ate natin dito, mga kuya natin, mga ministry coordinator, pwede kayong magtanong sa kanila. At ang sabi, ang taong nag-listen sa advice, anong sabi? They become wise. Matalino sila. And some of the people, hindi man naging successful, pero kapag nangingi ka ng advice sa kanila, Sir, Tito, ano bang gagawin ko? Tuturuan kanila, wag mo nang gagawin yan. Iwasan mo na yan. Okay? Ang problema kasi sa tao, kala mo tama. Hindi lahat tama. Akala mo yan na nga, The way of fools, what is fools? Sorry for my word, fools are bugo. Buang-buang. Sabi, the way of fools, mga fools, seems right to them. Feeling nila tama sila. Pero hindi. Gusto mong tumama. O you listen to advice. So, ganun din sa buhay natin. In your finances, maganda, meron ka pong, ito, tinatawag natin financial advisor. No? I think we have financial advisor here, no? Si Kuya Dave nyo, sila Ate Nice nyo, sila Ate Nomi nyo, no? Maririnig natin sila Ate, yung mga subok na. Alam ka naman, magtanong ka sa classmate mo, nangihingi pa lang din ng baon yun, no? So magtatanong tayo sa mga subok na, wag yung mukhang subok lang, maganda nakita mo, magaling to. Meron na siyang napatunayan. Kapag wala pa, wag ka hindi muna masyadong maniniwala doon. Kasi wala pa naman yun eh. So maganda makikinig ka, okay? And last, number 10, money principle, be a channel of blessing. Acts 20:35. Remembering the words the Lord Jesus Himself said, it is more blessed to give than to receive. Ito yung maganda kay Lord. Tapos na po ako, finally. Sabi dito, mismo ni Paul, according to our Lord, sabi niyo, it is more blessed to give than to receive. So kaya ka pala binibless ni Lord
hindi lahat yan sa'yo. Kapag kinuha mo lahat yan, aalisin ni Lord yan sa'yo. Or kung di naman alisin, hindi ka nabibigyan ni Lord ng pangmalakihan. Maganda, every time you receive blessing, yun na kagad yung formula. Ito kay Lord, ito, tanggal na agad yun. Ako, bumili ako ng wallet, no? Yung dalawahan, kasi for my tithe. At ito, dito ka na ibabudget lahat-lahat. Meron ako ngayong pangtulong. Meron ako ngayong pampaikot. So tama yung sinabi ng ating Panginoon, if you want to be blessed, you give. Hindi mo napansin, every time you give, tinan nyo, 10 yan, 10 ang kapalit niyan. Kapag ikaw nag-give, may 10. Pero kapag ikaw ay wala. Close. So the secret of blessing is you give generously. Wala pa ako nakitang giver. Wala pa ako nakitang generous na taong mahirap. Pero lahat na nakita kong generous, they were blessed. At sila yung ginagaya ko. Amen? So number 10, money principle. Maganda, every time you receive blessing, be a channel of blessing din. Hindi lang lagi lahat yan sa'yo. Maganda, i-share mo din. Amen? So finally, 1 Timothy 6:10, dito po ako magtatapos, going back. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Ulitin ko po, hindi masama ang money. Money is like a tool. Kasama natin ito dito sa earth. Pero, ang masama, kapag the moment na mas priority mo na yung money, mas hinahanap mo na yung money, mas inuuna mo na yung money, doon na po nagiging masama. Amen? Let's pray. Tatayo tayong lahat. Hallelujah.